Serving the nation for 60 years, Land Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas, member PDIC and BancNet. Ito ang DCXL News. 558 kHz, 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Mga kasama, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig. Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Araw po ng Lunes, ikawalong araw po ng Enero taong 2024. Kasama niyo na po Radyoman Drew San Fernando. At ako naman si Radyoman El Maracol. At narito na po ang ulo ng mga maiinit na balita. Mga debotong dumadagsa sa ikalawang araw ng pahalik sa pista ng itim na Nazareno. Higit 40,000 na. Ilang karagdagang security measures inihabol na inilatag ng PNP para sa maayos na traslasyon 2024. Sa ibang balita naman, Department of Trade and Industry sisimulan na rin ang pagpapalabas na desisyon sa hiling ng mga manufacturers na taas presyo sa basic necessities and prime commodities. Dalawang Pinay na posibleng nasawi sa lindol sa Japan. Patuloy na bineberipika ng Konsulado ng Pilipinas. Kalagayan ng mga Pinoy na apektado ng pagyanig, maayos na. Samantala naman, approval rating ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte tumaas sa latest survey ng Pulse Asia. Para naman sa police report, dalagita patay. 6 sugatan sa salpukan ng mga sasakyan at 2 tricycle sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Sa international news naman, patay sa nangyaring earthquake doon sa bansang Japan, pumalo na sa 161. Mahigit 100 naman nawawala pa rin. Para sa balitang sports, Orlando Magic at Portland Trail Blazer panalo sa overtime sa hiwalay na games. Pelicans tinambakan ng Kings. At sa ating entertainment news naman, ang kilalang Hollywood actors na sina Robert Downey Jr., Emma Stone at Asian actress Ali Wong wagi naman sa katatapos lamang na 81st Golden Globe Awards o 2024. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, Network News. patuloy na dinadagsa ng mga deboto ang ikalawang araw ng pahalik sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Batay sa tala ng Manila Police District o MPT, umabot na sa higit 40,000 na deboto ang pumila sa pahalik sa Poong Nazareno simula pa nitong linggo. Kalakip ng mga deboto ang kani-kanilang panata at hiling sa Poong Nazareno. Sa interview ng RMN Manila sa isa sa mga deboto na si Ginang Zenaida Alvis, 61 years old ng Caloocan City, sinabi nito na 20 years old pa lang siya nang magsimulang maging deboto ng Poong Nazareno. Giit ni Ginang Alvis, sa Poong Nazareno sila kumakapit at tumatawag tuwing nahaharap ang kanyang pamilya sa problema, kaya naging panata na nila na mag-vigil simula mamayang gabi sa Quirino Grandstand para sa pagsisimula ng traslasyon. Kasi po nung nabubuhay ang po, liboto na po siya. So, lagi po niya kami sinasama. Nung araw, nung panahon na magulo pa po yung sitwasyon nung nabubuhay po kami yung asawa ko. Sa mga anak ko. May nabago po. May hiniling ako sa kanya na sana na bago naman na yung anak ko na nag-asawa, alos hindi matanggap. Hiniling po na sana napatawad niya na. Hindi naman po napatawad at may mga hiniling naman ako sa kanya na kahit saan nabigay naman po. Natupad naman.
Yan po ang tinig ni Ginang Zinaida Alves ng Caloocan City, isa sa deboto ng Poong Nazareno. Samantala, patuloy ang paalala ng pamunuan ng Quiapo Church na tumalima sa mga patakaran na kanilang inilatag upang maging matiwasay ang pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Inaasahan na aabot sa 2.3 milyong deboto ang dadalo sa traslasyon na magsisimula bukas ng madaling araw. Sa kaugnay pa rin balita, ilang debotong dumadalo naman sa tradisyonal na pahalik ay sa Quirino Grants dyan sa Rizal Park na rin, Maynila. Magpapalipas daw ng gabi para sa traslasyon bukas. Nandun pa rin nakatutok si Radyoman Chill Imprido. RMN Live Report. Dito na piniling magpalipas ng gabi sa bahagi ng Quirino Grandstand sa Maynila ang ilang deboto ni Black Nazarene para sa traslasyon bukas Enero 9, araw ng Martes. Ang ilan kasi nagmula pa sa mga probinsya na dumayo pa sa Maynila para lamang sa kanilang panata at sa pagsasagawa ng tradisyonal na pahalik sa Poong Itim na Nazareno. Ayon sa debotong si Edgardo Baisa, taon-taon naman nilang ginagawa itong pahalik at pagpupugay sa Itim na Nazareno, maging ang pagsama sa prosesyon noon bago pa man magpandemya. Kahit na naghigpit na ngayon ay masaya pa rin sila na bumalik na ang traslasyon. Ating pakinggan naging pahayag ni Edgardo Baisa sa panayam ng RMN Manila. Galing pa kami ng North Sagaray. Anong oras po kayo ngayon o bukas pa? Baka bukas pa po kami maga hanggang pag-alis ng Nazareno. Mula nung yung naisipan ng mga kapatid ko, nanay ko yan, kami. Tuwing taon-taon, inano na lang namin yun. Ginawa na lang namin tradisyon para taon-taon nakikita namin siya. Kaya lang nahinto yun dahil nagkaroon nga ng pandemic. Pero nung nabalik uli, eto na naman kami. Sa ngayon, nananatiling maayos at organisado ang pila sa tradisyonal na pahalik. Bukod dito, nakakalat pa rin ang pulisya at medical team para umalalay sa mga deboto na mangangailangan ng tulong. Samantala, patuloy naman ang kanilang paalala, lalo na sa mga sasama sa prosesyon na huwag nang magdala ng bag o gamit at uminom ng maraming tubig, kasunod ng inaasahang milyong-milyong mga deboto ngayong taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chill Imprido, Tatak RMN. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, nananawagan ngayon ang Philippine National Police sa lahat ng mga debotong dadalo sa pahalik at traslasyon na huwag nang magdala ng mga bag. Sa panayam ng RMN Manila, sinabi ni Manila Police District Director Thomas Ibay na malaking abala at sagabal lamang ang pagdadala ng bag ng mga deboto dahil idadaan ito sa screening. Anya, naglatag na rin sila ng conveyor scanner na dadaanan ng mga bag ng mga deboto para sigurihing ligtas ang pahalik at ang traslasyon bukas. Nag-deploy na rin ang PNP ng karagdagang 200 pulis sa Quirino Grandstand para sa isinasagawang pahalik. Binabantayan po natin maigi yung ongoing po na pahalik dito po sa Quirino Grandstand kasi wala namang tuloy-tuloy. Kagagaling lang po natin doon at naka-deploy naman yung ngayong umaga, no? Nag-deploy po tayo ng mga 200 pulis po doon. Ngayon po, patuloy natin pinahalahanan yung mga pumupunta po sa simbahan, yung magsisimba po. Na huwag na pong magdala ng bag kasi dito po, malalaking bag kasi yun po yung nakakasagabal po sa kanila, nakakawala. Lalo pagpasok sa simbahan, gawa ng meron po tayo conveyor po doon, conveyor or scanner po, x-ray scanner. Ini-scan po yung mga bag para pong nasa airport kaya nagtatagal po tayo. Kasabay nito, narito pa ang ilang paalala ng Philippine National Police sa mga deboto para sa pahalik at pagdalo ng mga ito sa traslasyon. Doon po sa pipila, sa pahalik, medyo mainit po ngayon so uminom po tayo ng maraming tubig. Mamayang gabi po, alas 9, pagsisimula na po yung mga road closures natin kaya asahan na po natin na una, matraffic, pangalawa, wala na po silang masasakyan. Yun naman po hanggang kinabukasan na po yan. Yung mga pinagbabawal po sana sundin natin, makipag-cooperate po tayo dahil para sa kaligtasan po ng lahat at hinihiling ko rin po panalangin ng lahat para maging maayos po itong darating na traslasyon. Yan po ang tinig ni Police Colonel Thomas Ibay, MPD District Director sa eksklusibong panayam ng RMN Manila. Samantala, wala namang natatanggap ang PNP na banta sa seguridad ng traslasyon bukas. Ngayong araw, nag-iinspeksyon ang ilang matataas na opisyal sa Quiapo Church bilang paghahanda pa rin sa pista ng Itim na Nazareno bukas. Pinangunahan ito nina DILG Secretary Benhur Abalos, Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr., Manila Mayor Hani Lacuna, BFP Chief General Louis Poracan, MMDA
General Manager Procopio Lipana at MPD District Director Police Colonel Arnold Thomas Ibay. Samantala pa rin, makikumusta tayo sa paghanda rin ng Manila Local Government Unit sa kapistahan ng Apong Itim na Nazareno at yung DILG kontento na raw sinilatag na seguridad para sa pagdagsapan ng mga liboto. May detalye niyan si Radyoman Eman Mortega. RMN Live Report. Inihayag nga ng lokal na pamahalaan ng Maynila na handang-handa na sila sa pagdiriwang ng kapistahan ng Apong Itim na Nazareno. Sa pagtungo ni Manila Mayor Hani Lacunapangan sa simbahan ng Quiapo, umaasa siya na walang magiging problema. Bukas nga yan kung saan nakalatag na ang lahat para sa gagawing preparasyon. Pakinggan naman natin yung nagipahayag ni Mayor Lacuna sa pagtungo nga nito sa Quiapo Church. Po ng pamahalaan ng Maynila, masasabi ko po na kami po ay handa na. Medyo matagal na rin po namin itong ginawa pagpasaayos ng lahat po. Siyempre matulong ang simbahan, ang mga iwas at lahat po ng mga stakeholders pati ang national government tulong po kami. So hopefully po maging maayos po ang lahat para po. Bukod sa kalkade, nagtungo nga at kasama rin niya nag-inspeksyon si Interior Secretary Benhur Abalos sa nabanggit simbahan. Pero naging pahayag naman ni Abalos, kontento siya sa mga inilatag na seguridad para sa Nazareno 2024 kung saan umaasa rin ang opisyal na walang magiging problema sa kasagsagan na pagdiriwang bukas. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN. Sa patuloy pa rin balita mga kasama, PNP may sapat na tauhan para tiyakin ang seguridad ng pagbisita sa bansa ni Indonesian President Joko Widodo kasabay ng pista ng Itim na Nazareno. Para sa detalye, Radyoman Angel Ronquillo. RMN Live Report. Muli nga tiniyak ng Philippine National Police na may sapat silang tauhan para tutukan ang dalawang mahalaga okasyon sa bansa ngayong buwan. Ayon kay PNP Chief Police Colonel Zin Fajardo, ito'y kasunod na rin sa sagawang traslasyon na Itim na Nazareno at ang pagbisita ni Indonesian President Joko Widodo bukas, Enero 9. Ani Fajardo, kapwa may nakalatag na silang security template para sa dalawang magkasabay na okasyon, kaya't mabilis na itong naikasa at napagplanuhan na mas maaga. Bagamat ang punong abala sa latag ng seguridad para sa pagbisita ng Pangulo ng Indonesia ay ang Presidential Security Group ay hindi pa rin naman mawawala ang kanilang presensya, lalo't bahagi pa rin ito ng kanilang plano. Kasabay niyan muling tiniyak ni Fajardo sa publiko na manatiling nakatutok ang buong pwersa ng pulisya, katuwang ang Armed Forces of the Philippines, gayon din ang Philippine Coast Guard, MMDA at iba pang force multipliers. Una nang inihayag na NCRPO na mananatili ang full alert status hanggang sa Enero 10. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak Arimen. Sa ibang balita naman mga kasama, sisimulan na rin ang Department of Trade and Industry o DTI ngayong buwan ang pagpapalabas ng desisyon sa hiling ng mga manufacturers na taasan ang presyo sa tinatawag na mga basic necessities and prime commodities. Ayon kay Trade Assistant Secretary Amanda Nograles, aabot daw sa 59 ang humiling ng taas presyo mula sa 217 mga basic necessities and prime commodities na nasa ilalim ng kanilang suggested retail price o SRP bulletin. Ilan sa mga produkto nag-request aniya ng price adjustment ay ang canned sardines, processed milk, kape, tinapay, instant noodles, bottled water, processed canned meat at canned beef, yung condiments, yung toilet soap, kandila at batteries. Sinabi pa ni Assistant Secretary Nograles, aabot sa 25 centimos hanggang 7 pesos at 25 centimos ang hiling na taas sa presyo ng mga manufacturers, dila na rin sa mataas daw na presyuhan ng raw materials kasama yung packaging at transportation cost. Sa patuloy pa rin mga balita, gobyerno kailangang ibuhos ang lahat ng pagsisikap para mapababa ang presyo ng bigas. Para sa detalye si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Iginiit ni House Committee on Ways and Means Chairman at Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa gobyerno na ibuhos ang lahat ng pagsisikap para mapababa ang presyo ng bigas. Mungkahi ito ni Salceda, makaraang bumaba sa 3.9% ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin nitong December na pareho sa kanyang pagtaya na mas mababa sa 2 to 4% na target ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa pagtatapos ng taong 2023. Ayon si Salceda, kailangang tutukan ng bigas dahil bumili sa 19.6% ang pagtaas sa presyo nito kumpara sa ibang mga bilihin na kontrolado na ang presyo. Inihalimbawa ni Salceda ang 12.2% na inflation rate
sa mga fruits and nuts dulot ng seasonal consumption sa kasagsagan ng Pasko, habang ang corn inflation ay negative na at nasa 0.2% naman ang inflation sa karne. Tumaas muli ang presyo ng bigas sa world market, kaya kailangang tutukan ngayon iba pang maaaring pagkunan nito at pagpapalakas sa lokal na produksyon, lalong inaasahan ang patuloy na epekto ng El Nino o tagtuyot. Ikinalugod naman ni Salceda na mula sa dating 50% ay ibinaba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 35% ang tariff rates na itinataw para sa non-ASEAN rice imports. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala mga kasama, sa ibang balita pa rin ay 51% daw sa kabuang target ng farm to market roads ng gobyerno na kompleto na ayon sa Pangulong Marcos. May detalye niya, kasama mo sa balita si Radyoman Raya Mamogay Su. RMN Live Report. Natapos na ang 51% sa kabuang target na farm-to-market roads ng Marcos administration. Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nitong may mahigit na 131,000 kilometro ang target ng pamahalaan na maipagawang farm-to-market roads sa loob ng 6 na taon ng kanyang termino. 51% na anya rito ang katumbas ng mahigit 67,000 kilometers ay natapos na nitong 2023 mula nang maupo siya bilang Pangulo. Paliwanag ng Pangulo, ang mahigit 67,000 kilometers na farm-to-market roads na natapos ay katumbas ng 32 beses na pabalik-balik mula Apari hanggang Hulo. Magbebenepisyoan niya rito ang sektor ng agrikultura dahil na ikukonek na ang mga market at producers. Siniguro naman ng Presidente na tatapusin ang target na farm-to-market road network program. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. It is not an initiative only to do with agriculture. It is a connection between all the different communities. But of course, its main purpose is to connect the markets and the producers sa ating mga agricultural sectors lalo. Patuloy naman namin gagawin ito. Mukhang mabubuo naman natin yung ating 131,410 kilometers at nakapag 51% na tayo. At patuloy naman natin gagawin ito. So we will continue to build better more. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Raya Mamogay Su, Tatak RMN. Sa ibang balita naman mga kasama, nag-anunsyo na ang ilang oil company na kanilang ipatutupad na aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Unang nag-anunsyo ang kumpanyang Shell Pilipinas, Sea Oil at Clean Fuel. Ang mga kumpanya ay magpapatupad ng dagdag presyo sa gasolina na 10 centavos kada litro, kerosene na may umentong 10 centavos sa kada litro at diesel may taas presyong 10 centavos kada litro. Asahan na ring susunod na magpapatupad ng oil price adjustment ang iba pang kumpanya ng langis. Ang oil price adjustment ay karaniwang inaanunsyo sa araw ng Lunes at agad naman itong pinatutupad kinabukasan o sa araw ng Martes. Sa ibang balita naman, pili product ng mga Bicolano kabilang sa paborito nating pagkain abay diniklara ng European Commission bilang novelty food sa European market. Mula sa Remin Legazpi, may detalye niya sa Radyoman Leo Barziliano. RMN Live Report. Pinaghahandaan ngayon ni DTI Bicol Regional Victor Dindo Nabol ang pamusong pili product ng mga Bicolano na idideklara bilang novelty food ng European market sa European Countries Commission. Sabi pa ng opisyal na ang mga produkto ito ay papayagan na makapasok sa European market. Diin pa ni Nabol na malaking oportunidad dito sa lahat ng mga pili farmers wala sa pagproseso mula sa riyon ng Bicol Regions, kinabibilangan ng mga lalawigan ng Camarines Sur, Sorsogon, Albay at Camarines Norte. Tinurang pa ni Nabol sa buwan ng Mayo, ngayong taon ay nagtakda ang Departamento ng Outbound Business Market Mission sa bansang Belgium ukol sa promosyon naman ng produktong pili sa Europa. Kasama rin ang team ng DTI Bicol at mga pili processors at mga exporter. Handa rin anya na sa international standard. Ibig sabihin, mayroon ang mga itong Certificate of Product Registration mula naman sa Food and Drug Administration o FDA. Aniya, naghahanda pa rin ang tanggapan ng DTI Bicol at mga magsasaka ng pili sa Bicol Region sa installation
bansang Netherlands. Matutuloy na ito sa nasabing misyon. Sa ngayon, sabi pa ni Nabol ay marami pa na mga challenges na kinakaharap ang pili industry sa Bicol region para matugunan ang supply nito sa domestic at international product. Kasama mo sa RMN Legasol by Bicol Region, Radyoman Leo Barciliano, Tatak, RMN. Sa ibang balita pa mga kasama, patuloy na inaalam ng Konsulado ng Pilipinas sa Nagoya sa Japan ang detalye ng mga Pinay na posibleng nasawi matapos tumama doon ang malakas na lindol. Sa panayam ng RMN Manila kay Nagoya, Japan, Philippine Consul General Roy R. Ecraela, sa ngayon ay ikinukonsidera pa rin nila ang missing kinukonsidera pa rin nila na missing ang dalawang Pinay na nakapangasawa ng Japanese national. Anya, nakipag-ugnayan na rin sila sa pamilya ng mga nawawalang Pilipino bago sila maglabas ng karagdagang impormasyon sa publiko. Inaalam na rin kung saan at ano ang partikular na ikinamatay ng mga Pinay na nasa naturang lugar. Kasamaang palad, kabayan, may balita kami na kailangan pa namin i-confirm na mabuti. May dalawa tayong kababayan na nasama sa mga casualty. Sila ang mga asawa ng mga Japanese nationals, married to Japanese nationals. At inaalam pa natin, kaya lang, based on our policy, we have to confirm this first. And before we release any information, especially the names, kailangan i-inform muna natin ang next of kin. Dalawang mga kababaihan na nag-asawa na ng mga Japanese men. Samantala, maayos na raw ang kalagayan ng mga Pinoy sa Nagoya at patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Filipino community doon. Mayroon na rin anyang tulong na ipinaabot ang mga Pinoy doon na posibleng ibigay sa mga susunod na araw. Katulad ng ginawa namin last Friday, nagdala kami ng relief assistance. We had a 3 or 4 vehicle convoy. One is from the Philippine Consulate General and 3 are from the Filipino community. So, katuwang po natin ang ating Filipino community dito through their umbrella organization. In fact, may schedule po bukas another second mission. Kaya lang, dahil gusto ng mga ibang associations and organizations na maglikom o mag-collect muna sila ng mga relief assistance, baka ma-move natin po ito para mas malaki ang participation dito sa second mission. Yan po ang tinig ni Nagoya, Japan, Philippine Consul General Roy Ecraela sa eksklusibong panayam ng RMN Manila. RMN Network News. Sa kaugnay pa ring balita, pumalo na raw sa 161 ang bilang ng mga namatay sa pagtama ng 7.5 magnitude na lindol dyan sa Central Ishikawa Region sa Japan kamakailan. Nasa 103 naman mula sa 195 ang nawawala pa rin sa tumamang malakas na lindol sa turang bansa noong bagong taon. Pinabagsak pa ng shock waves ang mga gusali sa riyon at naging dahilan din ng sunog maging ng banta ng tsunami waves na nasa 1 metro ang taas. Sa ngayon, pahirapan pa rin ang sinasagawang search and rescue operation dahil sa binabalot daw ng niyebe ang lugar kung saan tumama naman ang malakas na pag-iyanig. RMN Network News. Sa patuloy na balita mga kasama, tumaas ang approval rating ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa December 2023 survey ng Pulse Asia. Batay sa latest survey ng Pulse Asia, mula sa double digits na ibinaba noong Setyembre, nakabawi at tumaas ng 3 puntos ang approval rating ng Pangulong Marcos nitong Disyembre. Mababatid na nakakuha ng 80% na popularity rating ang Pangulong Marcos noong June 2023 at bumaba ito sa 65% noong Setyembre. Pero nitong December survey ay umakyat sa 63% ang approval rating ng Pangulo. Samantala, umakyat naman sa 74% ang approval rating ni Vice President Duterte ngayon. Tumaas ito ng 1 puntos kumpara sa nakuha niyang puntos na 73% noong September 2023. Habang pareho naman bumaba ang approval rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na nasa 49% at 39%. RMN Network News. Sa ibang dako ng balita naman, ang gobyerno pa rin hinikayat ng isang senador, huwag munang sisihin ng husto ang National Grid Corporation of Philippines o NGCP sa malawakang blackout doon sa Panay Island. Kasama mo sa balita si Radyoman Condi Batak. RMN Live
Hinimok ni Senator Cheese Escudero ang pamahalaan na wag munang magpadalos-dalos sa paghusga sa kung sino talaga may kasalanan sa nangyaring malawakang blackout sa Panay Island. Ito'y matapos nga sisihin ni Pangulong Bongbong Marcos na ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang may kasalanan sa power outage sa Panay Island dahil bigo itong maagapan ang pag-collapse ng power transmission system na nakaapekto sa maraming negosyo at naglagay sa panganib sa healthcare ng rehiyon. Ayon kay Escudero, posibleng hindi na-brief ng sapat at kumpletong impormasyon ng Pangulo kaya ang nasisisi nito ay ang NGCP. Paliwanag ng Senador, hindi pa masabing NGCP talagang may kasalanan sa nangyaring malawakang brownout sa rehiyon dahil malaking katanungan ngayon ay kung bakit kinapos ng kuryente at nagka-power outage sa mga lalawigan sa Western Visayas. Iginit pa ni Escudero na ang NGCP ay isang transmission company na naghahatid ng supply ng kuryente mula sa generating company at pinamamahagi naman ng mga distribution utilities sa mga kabahayan at establishmento. Dapat muna anyang alamin kung may nag-shutdown na planta na hindi na ipaalam o hindi nakaschedule dahil karaniwan namang ipinababatid muna ng mga generating companies na magsasagawa sila ng maintenance shutdown para mapaghandaan ng NGCP at ng mga distribution utilities. Dagdag pa ni Escudero, sa idaraos na investigasyon ngayong linggo sa Senado ay magkakaalaman kung sino talaga ang may pananagutan at paharapin din ang mga distribution utilities sa Panay at sa Iloilo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon, Debatak, Tatak, RMN. Samantala, paghahanda sa religious at cultural activities sa Sinulog Fiesta sa Cebu, puspusa na. Para sa detalye mula sa RMN Cebu, si Radyoman Ken Galinea. RMN Live Report. Nagsagawa na kahapon ng inspection sa Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa rota para sa street dancing at sa venue ng Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan, nagaganapin sa Enero 14 sa Cebu City Sports Center. Tininan ng gobernador kung meron pa bang dapat na ayusin sa rota ng Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan, lalo na ang kahabaan ng Osmania Boulevard mula sa Cebu Provincial Capitol Building ay may ongoing na construction ng mga designated lanes para sa Cebu Bus Rapid Transit o BRT project. Pagkatapos sa rota ay pinuntahan naman ni Garcia ang Cebu City Sports Center upang masiguro na maayos ang nagpapatuloy na preparasyon para sa Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan na dadaluhan ng 18 mga dancing contingents kabilang ng 2 highly urbanized cities ng Cebu. Samantala ay nakasabit na rin ngayon ang mga bandereta sa loob at labas ng Pilgrim Center ng Basilica Minore del Santo Niño para sa nalalapit na pagsisimula sa mga aktibidad sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Sa Enero 11, gagawin ang Walk with Jesus madaling araw mula sa Fuente Osmeña patungo sa Basilica para sa pagsisimula na ng unang araw ng Misa Novena sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Kasama mo sa RMN DYHP Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN. Network News. Mula sa Cebu, dumakot tayo sa May Nueva Ecija. Ang dalagitan naman patay habang 6 ang sugatan sa nangyaring salpukan ng mga sakyan at 2 tricycle doon sa Cabanatuan City. Mula sa Remel Nueva Ecija, may detalye si Radyo Maneis Blanca. RMN Live Report. Dead on arrival sa ospital ang isang dalagita at nagtamo naman ng minor injuries ang 3 pa nitong kasama matapos aksidenteng masurong sinasakyan nilang tricycle ng isang SUV sa daang south ng Barangay Mabini Homeside sa Cabanatuan City. Kinilala ng responding mga tao ng Sidrimiot ng Bureau of Fire ang biktima na si Angela Fernando, 18 years old na residente ng Barangay Sangitan East sa Cabanatuan City. Samantala, ang driver naman ng Nissan Terra ay nakilalang si Servando Escubio, 68 years old, taga Magsaysay District dito pa rin sa lungsod ng Cabanatuan. Base sa CCTV footage sa pinangyarihan na aksidente, nangyari ang vehicular accident na kinasasangkutan nga ng 2 4-wheel at 2 tricycle. Magkasalubong daw mga sasakyan ng bigla na lamang kinuha ng SUV ang linya ng mga kasalubong nitong behikulo. Una nitong nabunggo ang kotse at pagkatapos ay ang 2 tricycle na kasunod ng kotse. Ang huling tricycle na sinasakyan ng biktima ang napuruhan kung saan sakay nga ang 4 na estudyante, naipit pa nga ang biktima sa roll-up ng establishmento. Nagtamo ng grabing pinsala sa ulong biktima na naging sanhi ng kanyang kamatayan habang ang kasama nitong si Chelsea Reyes ay nagtamo ng sugat sa kanang braso at katawan at yung iba pa na sakay ng mga iba pang behikulo ay nagtamo ng minor injuries at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Lumalabas sa investigasyon na umuling inatake daw sa puso ang driver ng SUV kung kaya't nawalan nito ng kontrol sa manibela at binangga ang mga nasa kabilang linya. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Maneis Blanca, Tatak RMN. RMN Business News. Inamin ng malaking grupo ng mga negosyante ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang kanilang pangamba kung palaging pinaiiral daw ang holiday economics o pinahabang holiday kung natatapat sa weekend. Ayon kay PCCI President Consul Enonina Mangyo, bagamat kinikilala nila ang benepisyo ng long weekends lalo na sa pagpapalakas ng ekonomiya, nananawagan naman sila para sa balanseng mga desisyon ng gobyerno. Tinukoy ni Mangyo ang ilang benepisyong na ibibigay ng holiday economics katulad ng tulong sa lokal na turismo dahil sa domestic travel
travel, gayon din ang epekto sa mga retail, food at services sector sa bansa. Liban ito sa positibong impact sa pagsasama-sama ng pamilya na nagpapalakas din sa produksyon. Gayon man binigyan din nito na sana ang holiday economics ay magkaroon din ng balanse tulad ng long weekend pero hindi na dadagdagan ang dami ng holidays. Balitang Sports. Inabot ng overtime ang laban ng Orlando Magic at Portland Trail Blazers bago nanalo sa magkahiwalay na NBA games kanina. Nasilat ng Portland ang Brooklyn Nets sa score na 134-127 sa panguna ni Anthony Simmons na nagbuhos naman 38 points at 11 assists. Dahil sa panalo, natulukan na rin ng Blazers ang kamalasan na 4 na sunod-sunod na talo. Sa ibang game naman, sumandal ang Orlando Magic sa big performance nitong si Paolo Banchero upang mamayanin sa overtime game laban sa Atlanta Hawks 117-110. Nagpakita si Banchero ng double-double gamit ang 35 points at 10 rebounds para sa kanilang ika-21 panalo. Sa isa pang game, malas na naman ang San Antonio Spurs. Makarang hindi kinaya ang Cleveland Cavaliers sa score na 117-115. Walang pantapat ng Spurs sa ginawa ni Jarrett Allen ng Cavs na may 29 points at 16 rebounds. Para naman sa entertainment news, kilalang Hollywood actors na sina Robert Downey Jr., Emma Stone at Asian actress Ali Wong wagi sa 81st Golden Globe 2024. Para sa detalye, Radyoman Alex Forake. Ilang malalaking pangalan sa Hollywood ang wagi sa 81st Golden Globe Awards na ginanap sa Beverly Hills, California kanina. Wagi bilang Best Actor in a Supporting Role si Robert Downey Jr. para sa motion picture na Oppenheimer. Pinasalamatan nitong kanyang asawang si Susan Downey na umano'y literally made an art out of extracting him sa kanyang comfort zones. Kaugnay nito si Cillian Murphy ang itinanghal na Best Actor in a Drama Motion Picture para sa kanyang role sa Oppenheimer. At wagi naman ang kanilang direktor na si Christopher Nolan. Si Emma Stone ay wagi rin sa Golden Globe para sa fantasy black comedy film na Poor Things. Habang si Jeremy Allen White ay nanalo bilang Best Performance by an Actor para sa kanyang role sa The Bear. Isang karangalan raw ang mapabilang sa mga admired actors at mapagwagian ng award. Ito ang pangalawang nominasyon at pangalawang panalo niya sa nasabing award-giving body. Samantalang Asian actress na si Ali Wong ay napagwagian ng kanyang kauna-unahang award at ito ay bilang Best Performance by an Actress in a limited series na Beef. Ito rin ang kauna-unahang Golden Globe ni Wong at nasungkit niyang award. Habang si Steven Yeun naman ay wagi bilang Best Performance by an Actor sa nasabing serye. Sina Davine Joy Randolph ay nanalo bilang Best Actress in a Supporting Role para sa The Holdovers. Si Elizabeth Debicki na gumanap bilang Princess Diana sa The Crown ay panalo bilang Best Performance by an Actress in a Supporting Television Role. Nasungkit naman ni Ricky Gervais bilang Best Performance in a Stand-Up Comedy on TV para sa Armageddon. At ang The Boy and the Heron ay nakuha ang award para sa Best Animated Motion Picture. Ang Filipino-American comedian na si Jokoy ay nagsilbing host ng nasabing award-giving body, habang ilan sa mga naging presenters sina Oprah Winfrey, Ben Affleck, Florence Pugh, at Hailey Steinfeld. Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, Tatak, RMN. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drusen Fernando. At ako naman si Radyoman El Maracol. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center. Maganda pong hapon. Marami pong salamat. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Mga kasama, oras 12:33 na.